mga ka-riders, pero napadaan po tayo dito sa Skygo, Calamba City. At napansin natin na andito na yung bagong labas ng motor ng Monarch. Unang-una, ito pong Monarch Arrow 150, napansin natin dito sa kanilang harapan. Kaya ito muna ang i-review natin. Susunod po natin yung kanilang Monarch Spear 180cc. Ito, lupit nito, malay sniper din ang dating nito. Pero dito muna po tayo magpo-focus sa Arrow 150. Okay, naghahanap po tayo ng ibang kulay, pero ito lang po ang available dito, itong kulay silver. Pero ang advice sa akin sa loob, meron nga ro pong kulay white, kasi kadalasan naman po gano'n ng Monarch, mga 2 colors po ang available, di ba? Okay, unang-una, syempre ano ho siya, classic Italian scooter ang datingan itong scooter na to. Syempre hindi siya basta classic, may halo pong modern yung kanyang mga specifications, kaya panalo na rin po tayo dito. O yan, sa mga nagsasabi ng gaya-gaya, mag-isip na po kayo kung anong ginaya niya. Pero para sa akin, parang original design po ito ng Monarch. Although meron siyang tinularan sa mga Italian scooter, pero sa tingin ko po, unique po itong design itong isang to. Unang-una po sa kanyang headlight, ayan, medyo patulis siya. Nakaalsa po yung kanyang round shape na headlight. Siyempre, classic ang datingan nito. Pero modern naman po pagdating sa kanyang ilaw dahil naka full LED po ang kanyang headlight. And then ang DRL po niya nandito sa gitna. Ayan, meron siyang mahabang linya rito. And then meron siyang nakasuporta na magkabilang dalawang diode din. Ayan, na LED rin po yan. And then sa turning signals, vertical po yung kanyang position, pataas. Kaya mabilis po natin siyang mapapansin. Hindi na siya nakatago, hindi kagaya po sa iba na dito pa nakapwesto. So dito po sa Arrow 150, kitang-kita natin siya. Mas maganda sana kung ginawa na rin design ng Arrow, ano po, para term na rin sa kanyang model name. And then ang isa sa talagang mapapansin nyo sa kanya, yung kanyang upuan. Kasi nga po, vintage looking, ayan, kulay brown. Pati po yung kanyang mga stitches. Double stitches po siya na kulay brown din. And then ang ganda po ng kanyang shape, oh, nakahulma para sa ating hita. Ang ganda ng tabas ng kanyang foam. At dito sa back rider seat, hindi po siya matambok. Palalim din siya. Pero malambot naman po yung foam. Kaya magiging komportable po tayo. Lalo na yung ating angkas. And then panalo rin po sa kanyang naked handlebar. And then yung kanya pong head post, solid din ang pagkakayari. Ayan, alloy din po siya. Then naka-allen bolt po siya ng mga naka-stainless. Kaya bagay na bagay ito. Mga trip ng mga kalalakihan. Okay, naka-fully digital po yung kanyang instrument panel. Siyempre round shape din para sumabay yung classic look na kanyang nire-represent. Panalo rin pagdating sa kanyang ignition. Ayan po, naka-smart keyless na po siya. And then ito, may kasama po itong manual key. Ayan, nakikita nyo po itong arrow na to. Yan, siguro mamaya titipatete mo natin, pabubuksan natin. Dito po yung saksakan ng susi, alam ko po eh. Okay, nandito po pala yung kanyang remote. Ayan, makikita natin, dalawa siya. And then ito yung kanyang manual key. Nakaipit po siya dito sa tagiliran eh. Ayan, siguro mamaya na lang pa-assist tayo dun sa nakakaalam. Okay, pagdating po sa kanyang braking system, mapapansin natin dito yung kanyang brake master. Ayan, kitang-kita po yung kanyang brake fluid, di ba? Unique na rin, kaya modernized na rin po yung kanyang specification. Bali sa braking system po niya, dito po sa front brake, naka single disc na meron pong dual piston caliper and then telescopic fork na front suspension. Okay, sunod na rin natin itong gulong. Standard naman yung size niya, size 14 po na may sukat na 90 by 90 by 14. And then glossy black po yung kanyang mag wheels na para po siyang mag wheels ng Honda Click, di ba? Sunod na natin itong tail light. Ayan, unique din. Then dito po sa kanyang tail light, naka-design dito yung logo ng kanyang brand name na Monarch. Kaya letter M kung mapapansin niya, di ba? And then vertical din po yung position o yung pwesto ng kanyang mga turning signals dito po sa tail. Kaya malinis siya. And then wala pala siyang mga decals, mga riders. Sa bali emblem lang ang ginamit na maganda naman, bumagay, na mas naging elegant ang kanyang datingan. Dito po makikita natin naka-emboss po yung Arrow na 150 na kanyang model name. And then naka-chrome po siya. Kaya very premium na rin ang datingan. And then dito po sa kanyang rear tire, medyo malaki po. May sukat po siya na 90 by 90 by 14. Same size po pala sila ng front tire. And then one inching tire po siya. And then maganda ho rito, tubeless na kanyang mga gulong. So wala na po siyang interior. And then single-sided shock din po sa kanyang rear suspension. Nagsosolo lang. Sana ginawa ng dalawa, di ba? Mas maganda tignan kapag dalawa eh. Sa pabalansi siyempre ang kanyang bouncing. Okay, hinahanap ko po yung kanyang drum brake. Nandito po pala sa kaliwa. Kaya medyo tago siya, pero maganda ho sa kanya. Inverted na.
Nasa ibabaw po yung kanyang mga adjuster yung spring para mabilis tayo makakapagpihit nga naman. Ayan. And then napansin ko, malaki po yung kanyang air filter box hanggang sa kanyang CVT. Dito po sa kanyang crankcase, ang ganda rin po ng design. Hindi siya basta plain black. May mga design po siya ng mga lining. And then, wala na po siyang kickstart mga rider. And then, napansin ko medyo mahaba po yung kanyang side stand. Testingin natin kung meron tong kill switch ha, mamaya. Kaya sa kanya pong center stand, ayan, malapad naman. Matataba po yung kanyang bakal. And then unique din po pagdating sa kanyang grab bar. Ito alloy po ang ginamit, kulay gray. And then mga naka-allen bolt din po siya na stainless, kaya matibay po sigurado to. Yun lang sana mas maganda kung pinagdugsong na sila, di ba? And then medyo mataas para may sandalan yung ating angkas. Pero marami naman po nabibili aftermarket para kung magmo-modified po tayo. And then dito pa, katerno yung kanyang foot peg. Makapansin nyo yan, alloy din po siya. Okay, sa kanyang foot peg, ipupush lang po natin siya. Ayan, para lang siyang balisong, di ba? Tapos yun, babalik nyo lang. Wala nang boto na pipindutin. Basta yun lang, medyo soft touch lang siya. Huwag tayo masyadong gigil. Kaya relax lang ang pagpindot ko. Ayan. Okay. Okay, ito pala ay mating. Ayan, maganda, may kasama na. Kasama na siya, sir, sa, sa package. Ayan. Hindi na tayo bibili ng extra mating yan. Dito rin po nakalagay ang battery. Swerte po tayo, may installan natin ng battery para makita po natin yung kanyang mga ilaw at busina. Ayan, malaki po yung kanyang battery. Dito po sa gitna nakapwesto. And then ito maganda, meron po siyang mga pocket dito magkabilang side. Ayan. So, dito po medyo makipot lang siya. Siguro lalagyan ng cellphone, kaya rin naman po yan. Ayan, para magkabila po siya, left and right side, meron po siyang pocket. So, tignan natin dito sa kabila. Tinahanap ko po yung kanyang charging port eh. Ay, medyo malalim din pero makipot lang po. Ayan. So wala pala dito yung kanyang charging port. Nakita ko nga pala nandito sa itaas. Nakalagay nga po pala dito sa naked handlebar niya. Ayan, bali USB ready na po yung kanyang charging port ng mga riders. So ito, may kasama po itong cellphone. Cellphone holder lang po ang kasama niya. So dito, pag magkakabit tayo, siguro dito para pag magcha-charge, diretso na dito. And then ayan, pina-display po ni sir yung maganda niya lang giveaways. Tignan nyo, para na rin tayo talagang classical rider ang datingan dito. Ayan, meron po siyang libreng goggles. So. And then ito, may quarter face na helmet ang kanila pong giveaway. Ayan, Monarch po ang tatak, HPH. Ayos, customized naman po siya. Saka hindi siya baduy, tignan, di ba, talagang siya, dissenting helmet talaga ang bibigay sa atin. Ayos. Ayan, ito po yung sinasabi kong cellphone holder. May kasama, kala ko may kasamang cellphone, sir. Ayan. Medyo solid po siya, laki, di ba? Kaya maganda pag tayo po ay magra-rides, paghahanap ng mga location sa ating GPS, pwede natin dyan ilagay. Sir, salamat. Nga pala mga riders, fuel injected na po ang fuel supply system nitong Arrow 150, pero air-cooled pa rin po ang kanyang cooling system. As usual po, 4-stroke, single cylinder, 2-valve pa rin po ang kanyang engine. And then, single overhead cam, 149cc displacement. And then dito po sa kanyang magandang muffler, mataba po siya. And then, metal po yung ginamit ng kanyang heat guard, kaya matibay po sigurado to. And then, ang ganda rin ng mga bolt na ginamit, di ba? Puro stainless na siya. And then meron lang po siyang 800 ml na engine oil capacity. And then sa gear oil, kadalasan naman po pag gantong mga scooter, nasa 100 to 120 ml po ang nilalagay. Standard na lang po yun. Okay, medyo malaki po yung battery ng Arrow 150. Okay, nandito po, merong ilalagay ngayon. Yan, bagong-bago. Ayan po ang sukat. IYTX7A-BS. Yan, 12 volt, 7 amperes. Okay, swerte natin. Makikita natin yung ilaw niya, saka yung busina. Marinig natin kung malakas pa. Okay, yan, habang kinakabit po yung battery, papakita po sa atin ni Sir. Sir, ano nga pala ang first name mo, Sir? Hindi ko alam. Sir Ruel. Sir Ruel, ayan. Sige, kayang-kaya mo yan, Sir Ruel. Okay, ito po yung kanyang dalawang susian. Okay, yan, tama-tama. Siya po yung technician, kaya yan. Yan, grabe, ang ganda po ng kanyang remote, oh. Ayan, talagang meron pa siyang tatak. Ayan, kaya... Okay, sige, habang kinakabit yung battery, ito po,
Meron siyang tatlong button dito. Malamang ito po yung kanyang locator. On and off, saka ano pa. Sige, mamaya na. And then yung kanyang manual key nandito po sa tagiliran. Pakikuha nga sir yung pinakasusi niya. Walang upo ko eh. Ayun, itutulak, ipupush dito sa likod meron button para umangat siya. Ayan. So malaki po ang purpose nito kasi halimbawa malobat yung ating remote. Ito ang gagamitin natin para mapatakbo pa rin natin. Ayan, meron siya ditong ignition, no? Sir, dito naman ano nga. Nakasara siya eh. Paano ba sir? Halimbawa, Ito sa gitna. sa gitna yan. Isasalpak po dun sa gitna. Ayan. Ayan, saka siya pipihitin. Sige, kasi hintayin lang natin yung battery. Ayan, tingin lang mga sir. Ayan na, ayan po yung kanyang pinakabutas. So. Ayan, mapipihit natin yan mamaya. Okay. Ayan, mabilis naman nilagay po yung battery. Kasi open siya eh. Wala na masyadong nakaharang na mga wiring. Okay, yan. And then, next step natin, yan, ma-activate na natin. Ayun, medyo tumunog na siya. Makikita natin ngayon yung activation niya. Okay, ngayon nakakapit na. Anong unang pipindutin, sir? Ayan, ayan. Umilaw na, kulay blue. Okay, ayan ang kanyang fully digital na instrument panel, di ba? Although classic ang datingan niya, pero full digital na po siya, kaya modernized na rin po. Okay, dito po sa gitna yung kanyang speedometer, syempre. And then yung kung nakapalibot na yan, RPM. And then dito po yung kanyang fuel indicator. And then check engine sign. And then yung kanyang odometer po. Okay, sige, unahin natin ha. Turning signals natin. Ayan, maliit lang po yung turning signals niya. Check natin dito sa gitna. O yan, di ba? Kitang-kita siya kasi nga po, vertical yung position niya. And then, yan, naka-right turn na po siya. And then ayan, naka-standby po yung ilaw ng kanyang DRL sa gitna. Di ba? Ang ganda ng kanyang design. Very elegant din po. Medyo tanggalin lang natin itong ano ha, para makita nyo po kung gaano siya kaliwanag. Ayan yung kanyang passing light po. Okay. Medyo matingkad lang yung kulay sa taas. Siyempre, yun po yung high beam. And then sa baba po yung low beam. And then sa busina naman po niya. Ayan. Ayan, malakas po yung kanyang busina. Okay. Okay, napansin nyo meron po siyang hazard. Oh. Ayan. Okay, naka-hazard na po siya. Dito natin tignan sa likod. O, ayan, di ba? Kitang-kita rin yung kanyang mga hazard lamp. Then sa harap, meron palang switch off po yung kanyang headlight. Ayan ha. Check natin ha. Ayan. Ayan, naka-headlight na po siya. Oh, ayan, lakas din po ng kanyang headlight. Palibasa ay LED na eh. Okay, sige sir, pakipatay nga po na. Testingin natin yung kanyang manual key. Halimbawa, hindi tayo gagamit ng remote. Ayan. Ipupush lang dito, no sir? Ipupush ito, itong button na to, lalabas na yung susi niya. Ayan. Itatapat dito sa arrow, tapos pipihitin lang. Ayan, okay na siya. Okay, ganun din naman ang kanyang function siyempre. Napakalaking bagay po talaga nitong manual key. Para in case na mawalobat tayo, okay pa rin. Okay, pag-check naman ng U-box, tatapat lang sa open. Ano po, sir? Ayun, tumunog na. Okay, dito po meron po siyang 20 liters na under seat storage. Pero maliit lang po siya. Hindi po pwede rito ang half face o kahit yung helmet nila na previous. Hindi ho ari dito. And then meron po siyang 7 liters na fuel tank capacity. So tamang-tama na po yung para sa 150cc na displacement. And then sa fuel consumption, wala pa po tayong idea dahil di ba po tayo nakakapag-test nito. Pero alam niyo naman kapag 150cc, expect niyo na po yan. Naglalaro po yan sa 38 to 45 kilometers per 1 liter. And then sa top speed po, dahil hindi pa natin ito nagagamit, pero alam niyo naman ang 150cc na scooter, kaya po niyan hanggang 110 kilometers per hour. Nga pala mga riders, tumitibang po siya ng 105 kilos sa kanyang dry weight. And then meron po siyang ground clearance na 135 mm. So average sa po yun, medyo mataas po siya. 760 mm naman po ang kanyang seat height. Tama-tama po sa mga average height na Pinoy riders na
Meron pong height na mga 5'4 hanggang 5'6. Sukat na sukat po sa inyo to. Pero para sure, mas susukatin po natin ha. Sasakyan natin. Okay, no problem po sa kanyang side stand. Maganda po ang kanyang pagkakatagilid, mababa. Hindi na tayo kailangan mag-adjust, kaya maganda ho siya side stand. Bukang-buka na siya eh. Okay, sasakyan na natin ha. Okay, medyo malapad po siya oh. Pero sa ating 5'8", ayan, nakaupo na tayo, ayan. Kahit tumayo tayo, ayan, dapat yung ating dalawang paa sa sahig. So mababa lang po talaga siya. At saka maganda ho sa kanya, kahit medyo mababa po yung position, yung kanyang manibela, malapad po siya oh. Hindi ho tayo pasubsob. And then ayan, medyo malapit lang ha sa ating tuhod o hita. O ayan, medyo ingat lang tayo kasi dadama po sa ating hita pag tayo po yung nagte-turning radius. Siguro pwede pa naman itong i-adjust. Ito, luluwagan lang tapos medyo ipo-forward ng konti, di ba? Para mas komportable po tayo. Then yung kanyang mga handle grip, terno rin, no? Kulay brown sa kanyang upuan. Okay, unang napansin ko po, napakalambot po ng kanyang shock. Oh. Bukod pa po yung lambot ng kanyang upuan. Ayan, kita nyo, oh. Sumasama pa talaga yung kanyang body pag tayo nagbabounce. Kaya kahit malubak tayo ng biglaan, walang problema. Malambot siya, hindi tayo masasaklan dito. Grabe, lambot po. And then, testingin po natin yung kanyang front brake na disc. Ayan, medyo malambot lang po. Konting adjustment pa to para kapit agad pag piniga. Medyo mahina po pero ayan, adjustable naman yan. And then sa rear brake naman po, wala preno sa rear. Ayan, bagong dating lang po kasi, siguro i-adjust pa to. Kaya wala pa siyang preno. Nga pala mga riders, meron po siyang maximum power na 8.2 horsepower at 7,500 RPM and maximum torque of 8.8 Nm at 6,000 RPM. Sa kanya naman pong suggested retail price, nagkakahalaga po siya ng 79,000 pesos. Pero pag cash price niyo po siya kukunin, 77,000 na lang naman po siya. May bawas pa siyang 2K. Then sa installment po, maliit lang yung down na kanilang hinihingi. 3,000 pesos po. And then sa 3 years po, meron siyang monthly installment na 3,931. Sa 2 taon po, 5,070. At sa 1 taon naman po ay 8,380. And then meron po silang rebate na 200 pesos. Kaya ayan, sa mga naghahanap po ng Monarch Arrow 150, available po dito sa Skygo Kalampasi. Okay, like, comment, subscribe sa ating channel. Salamat po.